So, hi guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video naman guys ay ang demo ko sa inyo is itong yan, hot swap MVP ng pang 6 kVA guys. Yan, 6 kVA na maintenance bypass. So, ayan siya. Yan yung itsura. So, hindi ka magkakamali guys kasi meron na siyang kasamang wire. Tapos, by color coding tayo. So, yung line natin is yung kulay brown. Ayun. Brown. Tapos, neutral natin is blue. So, meron na siyang nakalagay guys. Yung output natin is pula. Ayan. Indication sa wire. Then, yung blue, yung input supply. So, ito yung output. Yun yung input natin. Ayan siya. So, ito na yung dito ka na guys maglalagay ng mga load mo, supply. So, ito siya para mapakita ko sa inyo. Once na plinag mo na yung input natin, ito yung dito naman guys manggagaling yung input natin. Dito naman yung output, yung papunta sa mga PDU mo, ganun. So, pwede mo ilagay dyan. So, ito yung output natin. Ayan, 228, yung normal voltage, yan yun. So, pag on mo ng UPS, let's say nakatap na yung mga input natin. Ito naman guys is from maintenance bypass. Ayan, nakailaw siya. Yung maintenance bypass to normal mode. So, una, i-on natin si UPS. Ito yung breaker guys, or switch ng input supply neto. So, once na in-on natin to, yan, magkakaroon ka na ng supply dito sa input niya. So, on natin. Ayan, pag on mo, iilaw yun guys. Yan, ibig sabihin may supply na si UPS mo. Yan. Then, may supply na rin yan dito. So, ito yung tester natin. Yan, narinig nyo, tumunog na si UPS natin. Ito yun, yung gumagana. Ito yung ating input supply. Yan siya. Ayun o, 228. Ito yung bypass natin na voltage. 228. So, ayan. So, pag online na si UPS, ay pag naka-bypass na si UPS, ayan guys. Nakita nyo is nagbi-blink si UPS. Ibig sabihin naka manual bypass pa siya. Yan, manual bypass. So, una, ang gagawin mo, pag nag-blink yan, yan, ito, i-follow mo muna siya dito. Ipunta mo siya sa UPS. Yan. So, ayun, mawawala na si bypass. So, ang magiging supply mo na, yan, lagyan natin ng tester. Ito guys yung normal power pa natin kasi sa UPS natin guys is ayan, pag nag-steady na yung yung ilaw neto, ibig sabihin naka UPS mode na si maintenance bypass mo. Yan, yung nakakalagay ko dyan. So ngayon pwede mo na siyang i-online. Pag online mo, hold lang ng ilang seconds. Ito guys, sa mga nagtatanong, ito modular EC ha. So, nakapatay pa siya. Sa next video ko na siya ituturo sa inyo kung paano naman yung modular EC. For the meantime guys, yun muna ang maintenance bypass na yan. So, yan maintenance bypass na yan guys, pwede mo siyang i-install sa UPS, mounted sa UPS, pag naka-rack, naka-tower na ganito. Or pwede mo siyang ilagay sa rack. Kasi ito yung accessories na guys. So, meron siyang mga screws, manual, tsaka yung boot niya. Ito guys yung ano niya,
yung tenga para sa lalagay mo sa rack. Ayun yung kasama. Para pag nilagay mo siya sa rack, pwede siyang naka-mount sa rack. So, once na naka-mount sa rack, pwede mong i-disconnect sa UPS. Ganun, tanggalin sa UPS. So, yun guys, yung from procedure natin from turn off, kumbaga nakapatay sa UPS, bubuhayin natin. So pag i-on naman natin sa maintenance bypass mo, ayan, pagka kunyari, let's say itong UPS mo, i-disconnect natin or may problem siya, kailangan mo siyang i-repair, ang gagawin mo, meron kasing UPS na online pa or from online na lang, kasi madali na pag defective si UPS mo, ikutin mo lang yun to bypass, pwede na. So pag online naman sa UPS, ganyan, online, i-bypass mo muna. Yan, pag nag-bypass na, tatandaan nyo guys kailangan naka-bypass si UPS bago nyo kakalibrate yun. Ito. So nakita nyo, walang ilaw para hindi mamamatay yung load nyo guys. So walang ilaw si bypass. Ngayon pag naka-bypass na si UPS, saka mo siya iikutin. Ito. So i-on mo. Yan. So bypass na si maintenance bypass. So yung load mo dito na nanggagaling, hindi na sa UPS. Yan siya. Napansin nyo ulit guys, nagbi-blink. Yan yung palatandaan na naka maintenance bypass, naka switch to maintenance bypass yung bypass natin. Pag nagbi-blink na yun dun sa ilaw niya. Ayan siya. So ngayon, pwede mo nang patayin si UPS. Ito siya, yung supply ng UPS natin. Tester. Ito yung supply ng UPS. Yung input supply. Ayan. Meron tayong 227. So ngayon, pipindutin natin to. So buhay pa si load mo. Si load mo so buhay pa yung load mo. Walang nangyayari sa load mo. Pero sa UPS mo, pwede mo na siyang i-disconnect. Yan, kasi wala na siyang supply. Dikita. Yan, diba? Wala nang supply. So, ganun guys yung paraan sa pag-transfer guys ng maintenance bypass. Ayan, narinig nyo na natay na sa UPS. So, ayun lang. Maintenance bypass naman guys ang topic natin ngayon. So, accessories muna tayo. Ito yung mga accessories niya, manual. Then yung cable ng ito, cable para sa 10 kVA tsaka sa 6 kVA. Input output. Tapos ito yung kanyang mounting kit, railing. Ito yung sa ano niya, sa rack. Pang mount sa rack. Tapos styro. So, ayun yung unit natin mismo. Pinabit na natin. So, dito guys, ang setup niya is pwedeng nakaganyan, pwedeng nakatayo siya dito, or pwedeng nakamount mismo sa rack natin, or sa data cabinet. Pwede yon. Kasi ito yung ikot mo lang to guys. Yan. Ito yung rail, yung ano niya, mounting kit, yung tenga. Lipat mo naman siya dito. So, pwede mo siyang lagay dito. So, ayun yung setup natin ngayon. Dito guys, yung connection para sa UPS input output sa UPS, yun yung papunta sa UPS. Tapos sa kabilang side, ito yun guys, yung wiring na yan. Yan, ito yung wiring na yan na tumawid dun sa likod. Ito naman ay papunta sa normal power natin. Ito yung normal power natin. Sa net up muna. Ito. Normal power. Tapos, pag maglalagay ka ng PDU or external na mga outlet, ayan siya. Ito yung output. Bukod doon, meron ka pa ditong output na apat na IEC
10 ampere tapos dalawang 16 ampere na outlet. Ayan. So ayan siya. Sa pag mag bypass ka, so since naka-online ang UPS ko, yan, online ang UPS natin. So ang gagawin natin, procedure nito ay from online to bypass. Ang gagawin natin, yung pinaka-standard is i-bypass mo muna ang UPS. Yan. Bypass na ang UPS. So pag naka-bypass na ang UPS, double check mo kung may output ka pa din. So dito ko guys tinusok yung ating tester. Yan yung output natin, normal power since naka-bypass tayo. Tapos papatayin natin to guys yung supply ng UPS para pwede mong ma-disconnect tong UPS natin. So yun yung use niya, para automatic mong ma-disconnect. Then bago yun, tatanggalin muna natin ng takip. Yan, para yung supply natin. So ayun guys, narinig nyo, tumutunog yung UPS natin, nag-a-alarm. So ang alarm niya ay naka maintenance bypass tayo. Ayan, maintenance bypass. So inopen natin yung takip ng maintenance bypass. Transfer natin manually. Walang tama. Yung bypass. Ayun siya. Ayan, pag kinambyo natin to, Walang dangkal to. yan, kakambyo natin yung breaker ng bypass. Okay. So napansin nyo guys is walang nangyari dun sa ating output. Ayan siya, nakakambyo na ng UPS to bypass. Then saka natin papatayin yung UPS input. Ayan. Tapos ito yung isa pang breaker ng UPS input natin. So once na tinester natin yan dito, wala na siyang supply, pwede mo nang disconnect tong UPS or pwede ka na magpalit ng ibang UPS, ganun. So yun yung use guys na itong maintenance bypass natin. So sa pag online naman natin, since napatay na natin tong UPS, naka off na siya, so i-online natin ulit si UPS, bubuhayin natin. Ayan, online. So yung output natin guys is ganun pa din. Power on natin si UPS. Ayan, narinig nyo. Yun naman yung pag-transfer natin into online. So from bypass, yan, cambio naman natin siya papunta sa UPS ulit. So ito guys, walang downtime to. So maganda to para sa mga data center na particular sila sa downtime. Then saka natin kakabit yung takip. Ayan siya. Ayan yung switch guys. Sensor para dun sa bypass natin. Yan. Pansin nyo, ganun pa rin yung output natin. Naka-bypass. Yan. Wala na yung tunog. Ibig sabihin, nag-on na yung ating switch. So, yun yung saka natin siya pwedeng buhayin yung UPS. I-online natin ulit. So, online natin. Ito siya guys, online natin ay napansin nyo, wala na yung alarm niya na maintenance bypass kasi tinornilyo na natin guys yung takip. So ayun, so then yung output natin guys is yun na, naka UPS on, naka on UPS na siya. So 230 na yung ating output. So yun lang yung ating pagkabit ng maintenance bypass natin. So pwede na rin siya as PDU then maintenance bypass. So yun lang, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel Mr. C guys. Thank you and bye bye.